Mga kapatid, mga sundalong pinadala ng Germany dito sa Greenland, no? Sa loob lamang ng 44 hours mga tol, nagsibalikan na ulit pa uwi. Bakit? Natakot ata sila mga tol doon sa tariff na banta ni Donald Trump. Well, panoorin natin to mga tol, pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, magandang umaga sa inyo, magandang gabi, magandang hapon o kung anong oras nyo man to pinapanood. Again, manonood lang tayo ng balita, samahan ninyo ako at pag-usapan natin to. Kung naaalala ninyo, di ba, gustong sakupin ni Donald Trump o ng US President Trump etong Greenland. Though ayaw ng Denmark, ayaw mismo ng mga taga-Greenland na magpa-under dito sa US, ang NATO forces mga tol, pinangunahan ng Germany, sumunod na dyan yung Sweden, France at kung ano pang mga bansa, ay nagpadala ng mga sundalo dito sa Greenland bilang reconnaissance mga tol. Pero dahil dun sa Trump tariff threat mga tol, within 44 hours, umuwi na ulit sila. Iniwan na nila yung Greenland. Naku po, bakit ganun? Di ba? Sabi rito sa balitang panonoorin natin, eto, basahin muna natin saglit. Germany's show of military resolve in Greenland was short-lived. German reconnaissance team deployed to the Arctic island returned home after just 44 hours. Even as tension rose over US President Donald Trump push for control of Greenland, the brief mission was part of a wider European effort to signal commitment to Arctic security alongside France, the UK, Norway, and Sweden. But Trump responded with tariff threats against European allies, triggering sharp reactions in Berlin and Paris. No, panoorin natin mga kapatid, samahan ninyo ako. Pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. No? Nasa 238,000 na po tayo. Maraming salamat sa inyo. So, cancel na, no? Parang cancel na ang napipintong labanan sa pagitan ng US at saka ng NATO dahil etong tropa ng Germany, mga tol, nagsibalikan na pauwi, no? Samahan ninyo ako, panoorin natin to. Germany's grand show of Arctic resolve lasted 44 hours. That's how long a German military reconnaissance team managed to stay in Greenland before packing up and heading home. Yan na, umuwi na sila. Nagpunta lang sila doon. Parang nag-sightseeing lang sila tapos 44 hours, umuwi na sila. 2 days lang, no? 15 soldiers flown in on Friday were expected to extend their mission, but by Sunday they were already boarding a return flight from Nuuk. Pero mga tol, malabo din naman kasing para sa gera pinunta nitong mga to. Biruin mo, mga sundalo lang to di ba? Kung haharapin nila US mga tol, hindi to dapat nagpapadala dyan ng mga assets mismo, hindi mga sundalo lang. Kasi sa totoo lang sa panahon natin ngayon, hindi na kasi sundalo sa sundalo labanan di ba? Iba na ang labanan ngayon mga tol, hindi na to yung suguran ng sundalo, labanan na to ng eroplano, tangke, barko, mga ganun na diba? So ewan ko kung bakit sila nagpadala rito ng mga tropa, hindi ko rin alam pero ayon kasi sa ibang balita, eto na daw, nagpapadala na daw ang Europe ng kanilang mga tropa dito sa Greenland, diba? So much for a prolonged Arctic presence. The brief visit was part of a carefully choreographed European effort to signal seriousness to US President Donald Trump, who has been loudly questioning Europe's commitment to Greenland's security. Germany took the lead, joined by France, Sweden, Norway, and the UK, all ahead of a planned NATO training exercise. The message was meant to be clear: relax, Washington, we've got this. Sabi kasi ni Trump, kung hindi daw nila ite-take over itong Greenland, no, ito daw ite-take over ng China at ng Russia at hindi daw nila papayagan yun. Sabing ganun ni Trump mga tol, hindi daw niya papayagan. So kailangan talaga niyang i-take over itong Greenland at napakahalaga daw nito para sa kanilang national security. Though ayaw ng mga taga-Greenland na mapailalim sila under US.
Trump's response? Tariffs. On Saturday, the US president announced a 10% import tax starting in February, rising to 25% in June on 8 European countries, including Germany. Tariff ang pinangtapat sa kanila ni Trump, mga tol. Taripa. The crime? Agreeing to conduct what Trump clearly views as insufficiently impressive NATO token exercises on Greenland instead of handing over the island. Cue European outrage. French President Emmanuel Macron called the move unacceptable and is now preparing to activate the European Union's anti-coercion instrument, Brussels' economic equivalent of pulling the emergency brake. It's the bloc's most powerful retaliation tool, and Macron appears ready to use it. Alam nyo mga tol, no, bukod sa NATO, dito sa EU, bukod sa kanila o bukod sa Denmark, may mga tumututol pa dito sa plano ni Trump. Siyempre, number 1 na dyan ang China at saka ang Russia. Sabi nga ni Putin, mga tol, o ng Russia, no, kapag itinuloy daw ng US ang pagsakop dito sa Greenland, pwede itong maging mitya ng katapusan ng mundo o end of the world. No? Kasi hindi natin alam kung paano niya nasabi yon, mga tol. Pero desidido si Donald Trump. Willing niya ngang di ba? Willing niya ngang bayaran na lang lahat ng tao rito sa Greenland. Kumbaga, ipagbibili nyo, babayaran namin kayo ng ganitong klaseng halaga per person, ha. Hindi per hindi per household, per person ang bayaran. Hindi daw yan mapupunta sa kung saan-saan man, basta sa mismong tao nila ibibigay yung pera. Pero gayon pa man, ayaw ng mga taga-Greenland, hindi daw for sale ang Greenland. Pero desidido pa rin si Trump na makuha itong Greenland kesa makuha daw ng China at saka ng Russia. Ngayon, kung ikaw tatanungin, syempre tayo naman, hindi naman tayo taga dyan, eh. Pero kung ikaw tatanungin, no, halimbawa taga dyan ka, no, taga dyan ka sa Greenland, ikaw ba ipapayag na tanggapin mo na lang yung perang ibabayad sa iyo ni Trump, tapos tira ka na lang sa ibang lugar? O hindi mo siya ibebenta, pero posibleng sugurin kayo ng Amerika? Di ba? Sugurin kayo ng Amerika at magkakaroon ng labanan dyan. Ano sa tingin ninyo, mga tol? Comment kayo sa ibaba. Berlin, meanwhile, has dropped the diplomatic niceties. German Foreign Minister Johann Wadephul openly questioned whether the EU-US trade agreement can even be ratified under these conditions. He said, "We must not allow ourselves to be blackmailed," bluntly rejecting Trump's tariff ultimatum. Parang pwede ko rin palang itanong yun dito sa Pilipinas, no? Halimbawa, sabihin ng China, bilhin na lang namin kayo. Bayaran namin kayo ng tigga ganitong halaga. Halimbawa, sabihin natin tigwa $100,000 per person. No, per person, tigwa $100,000 per person. Tanong, ikaw bilang isang Pilipino, ibebenta mo ba? Tapos tira ka na lang sa ibang lugar? No, iwan mo na lang tong Pilipinas. Kung ganito ba naman kagulo ang politika rito sa Pilipinas, di ba? Bakit hindi $100,000? Di ba? Tas tayo ka na lang ng tayo ka na lang ng negosyo, kaya tumira ka na lang sa ibang bansa, no? Wala, ano lang naman yun, mga tol. Katanungan lang naman na pwede nyo ring sagutin sa inyo. Comment kayo dyan sa ibaba. Tuloy natin to. Wadephul warned that tariffs are poison for transatlantic relations, though he stopped short of spelling out Europe's counterstrike. Instead, he reminded Washington of an inconvenient fact. Europe is politically and economically stronger than Trump seems to think, and increasingly willing to prove it. The irony is hard to miss. Europe sends troops to Greenland to reassure the US. The troops stay less than 2 days. The US responds with economic warfare. Now, the EU is preparing retaliation, trade talks are hanging by a thread, and Greenland, still not for sale, has become the unlikely epicenter of a transatlantic standoff. Iniintay ko baka may mag-rally rin dito sa Pilipinas, mga tol, kasi di ba meron tayong mga kababayan dito na nagrarally sila para sa Venezuela. Though yung mga Venezuelan is okay naman para sa kanila yung ginawa ni Trump. Pero dito, mga tol, sa pagkakataong to, baka meron din tayo mga Pilipinong mag-rally para naman sa Greenland,
Ewan ko na lang, talagang malala na 'yon mga tol. Iba na ang mga Pinoy noon pag ganun pa, no? Nagrarally sila tungkol dito sa Greenland. Baka yung marami sa atin hindi pa nakakarating ng Venezuela o hindi pa nakakarating ng Greenland. Pero sige, kung bayad naman sila mga tol, hanap buhay naman nila yung pagrarally Bakit hindi, di ba? Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, bilang isang mamamayan, ano ang masasabi mo rito mga tol? No, pwede kayo magbigay ng komento. Kung ikaw, ulitin ko, kung ikaw tatanungin, no? Halimbawa, binibili ng ibang bansa, bawat citizen, no, ibebenta mo ba? 'Di ba? O bibili natin ng $100,000 per person for every household. Kung ilang kayo, halimbawa 5 kayo o tigwa $100,000 kayo. Magkano rin 'yun mga tol, 'di ba? 5.9 million ba 'yon? O 5.9 million pesos 'yun mga tol kung 59 ang palitan natin ngayon. 'Di ba? Comment ka na lamang sa ibaba. Pero actually mga tol, alam nyo ba yung 5.9 million is napakaliit na halaga? No? 5.9 million is napakaliit na halaga. Tandaan ninyo yan mga tol. Kung titira kayo sa ibang bansa, kukulangin ng 5.9 million yung ubos yan. No? Pero syempre, hindi kayo gigirahin. No? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.